Good evening po, Sir Van. Good evening din po sa mga kapwa ko kamalikmata. Ako nga po pala si Romnick at may gusto lang akong ibahagi sa inyong kwento. Pero bago yan ay ipapakilala ko muna ang sarili ko. Ako nga po pala ay nagmula pa dito sa Manila. Nagtatrabaho bilang isang accountant. At ang hilig kong gawin sa tuwing may bakanting oras ay ang mag-travel kasama ang circle ko na nabuo during our college days. Marami na kaming mga lugar na napuntahan at nabisita. Pero siguro ang laging nakakalamang na kategorya ng mga bagay na ginagawa namin ay ang hiking. 5 po kasi kami sa circle namin at kapwa kaming lahat ay hilig umakyat sa mga bundok. Ang ilan sa mga bundok na naakyat na namin ay ang Mount Giting-Giting, Mount Halcon, Mount Pulag at marami pang iba. So far ay maayos naman ang mga karanasan namin sa mga lugar na yon. At sadyang ramdam mo yung excitement sa bawat oras na nandoon kayo. Akala ko nga ay ganun lang palagi ang pakiramdam kapag hiking. Pero doon ako nagkamali. At pinatunayan ito sa amin ng Mount Tapulaw. Ang Mount Tapulaw nga po pala ang tinaguri ang pinakamataas na bundok sa Zambales Mountain Range at sa buong probinsya ng Zambales. Marami din daw mga turistang umaakyat sa nasabing bundok. Kaya naman nakuha niya ang interes naming magkakaibigan. Hinintay lang namin ang availability ng lahat. At nung makumpirmang may bakasyon kami, ay kinuha na namin yung pagkakataon para magpunta sa Zambales. May kanya-kanya pa nga kaming mga dalang sasakyan nun. 3 nga po pala ang babae sa circle namin at 2 lang kaming lalaki. Nakarating kami sa Zambales isang araw bago yung mismong araw ng hiking. Naghanap lang kami ng temporaryong matutuluyan nun para masulit din ang pagtigil sa lugar at makapamasyal pa. Nung dumating na nga po ang araw ng hiking, ay sobrang aga naming nagpunta sa ibaba ng bundok. May kasama kaming guide nun at kami rin ang first group to summit ng umagang yun pagkatapos ng registration. May ilang mga grupo rin kaming nakasabay. Naging maayos naman ang mga unang oras ng paglalakbay namin. Kumukuha ng mga litrato at nagkukwentuhan. Hindi ko na alam kung anong oras yun nung makarating kami sa tinatawag nilang grassland. Ang estimated po na oras bago kami makalabas sa grassland ay 1 oras. Wala naman sanang problema. Pero ewan ko ba, dahil pagpasok namin sa parting yun ng bundok, ay naging sobrang bigat ng pakiramdam ko. Alam niyo yung pakiramdam na parang may nakadagan sa dibdib mo at hindi ka makahinga ng maayos. Wala akong pinagsabihan ng nararamdaman ko dahil ang buong akala ko lang ay pagod na ako dahil ilang oras na ba naman kaming naglalakad. Sinubukan ko na lang ipagsawalang bahala yung nararamdaman ko pero mas lumala pa po yun. Habang tinataha kasi namin yung grassland ay nag-umpisa na akong lumingon sa paligid. Pakiramdam ko kasi ay may nagmamasid sa akin na hindi ko naman nararamdaman nung paakyat pa lang kami. Ibang-iba po yung pakiramdam. Sa pagmamasid ko noon, ay nagulat ako nung may nakitang babae sa hindi kalayuan. Nakatagilid siya sa direksyon ko, kaya hindi ko maaninag ang itsura niya. Basta ang natatandaan ko ay nakasuot siya ng puting bastida at mahaba yung itim na itim niyang buhok. Hindi rin nagtagal yung pagtitigo sa kanya dahil bigla na lang siyang nawala. Huminga ako noon ng malalim at sinubukang mag-focus pa sa daan. Pero habang naglalakad kami, ay napapitlag ako noong bigla na lang siyang nagpakita sa tabi ko at bumulong. Hindi ko na matandaan yung eksaktong sinabi niya. Pero ang pagkakaintindi kong sinabi niya ay umalis na raw kami. Pagkatapos po noon ay bigla na naman siyang nawala. Napansin na ata nung isa kong kaibigang babae na namumutla ako. Kaya tinanong niya kung ayos lang daw ba ako o kung gusto ko ng tubig. Sinabihan ko na lang siya noon na maayos lang ako at tumuloy na kami sa paglalakad.
Dahil nga ron sa nangyari, ay binabalot na ako ng kaba at nakatungo na lang ako habang naglalakad. Natatakot kasi akong sa pagtunghay ko ay makita ko ang kabuuan ng babaeng bumubulong sa akin. Ilang minuto pa siguro akong naglalakad sa ganong lagay nang bigla na lang akong tumunghay nang tawagin ako ng isang kaibigan. At pagtunghay ko ay nakita ko po sa mismong harapan ko yung babae. Kaya agad akong napaatras. Yung itsura niya po bukod sa nakasuot ng purong puti ay mahaba po ang mukha pero wala siyang ilong, bibig at mga mata. Hindi ko nga alam kung paano siya nakabulong sa akin eh. Wala naman siyang bunganga. Namamawis na ako noon ng malamig at hindi na alam ang gagawin. Napansin na ata yun ng tour guide namin. Kaya tinanong ako kung ayos lang daw ba ako. Sinabi ko naman po sa kanila na may nagpapakita sa aking babae at ayaw akong lubayan. Bakas na siguro sa mukha ko noon ng takot. Kaya nag-usap-usap na rin yung mga kasamahan namin at yung tour guide na bumaba na nga dahil dumidilim na rin. At kung magpapatuloy pa kami ay aabutin kami ng alanganing oras at baka mas lalo pang kung ano ang makita ko. Habang pababa kami noon ay sumusulpot-sulpot pa rin yung babae. Kaya pilit lang akong tumutungo. Hindi ko na matandaan kung saang parte na kami naglalakad noong tumigil na siya sa pagpapakita sa akin. Akala ko ay matatahimik na ako. Pero maya-maya pa ay nagsimula na po akong parang mag-hallucinate o makakita ng ibang mga bagay. Habang naglalakad kasi kami pababa sa trail, ay nakakita ako ng mga aso at pusa sa mga bato. Marami po sila at lahat ay nakatingin sa direksyon namin. Maayos naman ang mga itsura nila. Kaya nga kinalabit ko pa yung isa kong kaibigan at sinubukang ituro sa kanya yung mga hayop. Pero nagulat ako nung sabihin niya sa akin na wala naman daw siyang nakikita. Puro mga puno at bato lang daw. Muli akong tumitig noon sa mga aso at pusa at nakakasigurado akong nandun talaga sila. Muli po kaming nagpatuloy nun sa paglalakad hanggang sa makarating na kami sa isang lugar na sobrang kapal ng hamog. Sa sobrang kapal ay halos hindi na namin maaninag ang isa't isa. Noon pong makarating kami doon, ay doon na nagkagulo ang grupo namin dahil may isa pong napahiwalay sa amin. Habang nasa loob kasi kami nung hamog, ay ginagabayan kami nung tour guide at sinabing makiramdam lang sa mga kasama para sabay-sabay na makalabas. Magkakasunod lang naman kami at halos kadikit ko lang yung kaibigan kong lalaki kaya maayos akong nakalabas. Pero paglabas namin dun sa hamog, ay muli kaming pinabilang ng tour guide kung kumpleto pa raw ba kami. At nang pumalya na nga ng bilang, ay doon namin napagtanto na kulang ng isa. Nawawala po si Abby, yung isa naming kaibigang babae. Siyempre inakala naming baka nahuli lang, kaya sinubukan naming hintayin muna. Pero nung ilang minuto na at hindi pa siya lumalabas, ay inutusan na kami ng tour guide na tawagin siya. Kanya-kanya po kami sa pagsigaw ng pangalan niya. At kapwa lahat ay kinakabahan na. Muli ring bumalik yung tour guide at yung kaibigan ko pang lalaki doon sa loob ng mahamog na lugar para hanapin siya dahil madilim na noong mga panahong yon. Gustuhin ko mang bumalik doon para tumulong sa paghahanap ay hindi na maayos ang kondisyon ko. Kaya tumulong na lang ako sa pagtatawag sa kaibigan ko. Umabot po ata ng halos 20 minuto yung pagtatawag bago namin masulyapan ng flashlight ng kaibigan namin at ng tour guide. Kasi kasama na nila si Abby. Pagdating ni Abby ay agad namin siyang tinanong kung saan siya nagpunta. At ang sabi niya sa amin ay sinusundan niya lang daw yung isa pa naming kaibigang babae. Nagtaka nga raw siya kung bakit yun lumiko sa ibang direksyon. Pero dahil nahihirapan na rin ngang aninagin ang daan, ay sinundan niya raw yon. Doon na po kami mas lalong kinilabutan nung magsalita na yung isa pa naming kaibigang babae na tinutukoy ni Abby na sinusundan niya.
Ayon po kasi sa kanya, ay hindi siya lumiko at nakasunod din lang sa amin. Kaya nakatitiyak siyang hindi siya yung sinunda ni Abby. Ang hula po namin nun ay may gustong manligaw kay Abby. Pansin kong kinikilabutan na nun ng lahat. Samantalang yung tour guide naman po namin ay tahimik lang. Na parang ayaw lang magsalita pero alam kong may nalalaman din siya. Napatigil lang kami sa pag-uusap nung sabihan na kami ng tour guide na muli nang maglalakad pababa para maaga na kaming makauwi. Dahil nga masyado na ring maraming nangyari sa pag-akyat namin nun, ay inakala kong wala nang iba pang magaganap. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad namin, ay bigla na lang pong sumigaw yung kaibigan kong babae. Pagtutok ng flashlight niya sa isang puno. May nakita daw po siyang malaking nilalang na parang kapre. Siguro ay yun na rin ang dahilan nung naaamoy naming sigarilyo. Bago pa man po kasi sumigaw yung kaibigan namin, ay nagreklamo na yung kaibigan kong lalaki na may naaamoy daw siyang usok ng sigarilyo kahit wala namang naninigarilyo sa amin. Noon pong makita nung kaibigan naming babae yung kapre sa puno, ay agad siyang pinakalma ng tour guide at sinabing wag masyadong bigyan ng pansin dahil baka mamaya ay sundan kami pag uwi. Kaya naman kahit alam kong labag sa loob niya ay tumahimik na lang siya. Muli ay tahimik naming tinahak yung trail. At sa awa naman ng mga anghel ay pagkatapos ng ilang oras pang pagtitiis ay nakababa na rin po kami. Pagkababa nga namin ay tumigil lang kami doon sa may kubo at nagpahinga sandali. Doon na nga namin napag-usapan yung mga karanasan namin. At doon ko rin lang nalaman na halos hindi lang pala akong nakaranas ng mga kababalaghan. Lalo na doon sa parang hallucination. Dahil yung isa po naming kasamahang babae ay may nakita rin daw na bata doon sa mismong lugar kung saan ako nakakita ng mga aso at pusa. Yung itsura daw po ng bata ay maputla at titig na titig lang sa grupo namin. Hindi na lang daw siya umimik noon para hindi na matakot pa ang lahat. Lalo na nga at nagkakatakutan na. Nabanggit din ng kaibigan kong lalaki na nung nasa kalagitnaan kami ng pag-akyat, nasa may bandang likuran daw siya noon. Wala siyang magawa kaya binibilang niya kami. Dapat po ay 6 lang kami noon. Pero ang bilang daw niya ay 7 kami. May isa pa raw kaming kasamang lalaki pag-akyat na inakala niya noon ay galing sa ibang grupo o di kaya ay solo hiker na nakisabay lang sa amin. Doon lang din daw niya napagtanto na 6 lang talaga kami nung muli kaming pinag-counting ng tour guide at lumabas na 6 lang kaming magkakasama. Muli hindi na yun sinabi sa amin ng kaibigan kong lalaki during hiking para hindi na magkagulo pa. Habang nasa kubo nga kami noon, ay ramdam na ramdam ko pa yung takot at nanlalamig pa yung mga kamay ko. May ilan lang kaming inasikaso noon bago bumalik sa tinutuluyan namin. Kinabukasan nga po ay hindi na kami nakapamasyal pa dahil sobrang taas na nga ng lagnat ko at ang nakakatakot pa. Habang inaatake ako ng lagnat ay ayaw na ayaw kong umidlip dahil nagpapakita po sa akin yung babae doon sa grassland sa Mount Tapulaw. Kinailangan naming umuwi noon dahil sobrang sama na ng pakiramdam ko at isa pa ay tinawagan na rin ako ng mga magulang ko. Ilang araw din po ata noon bago ako gumaling. Halos 1 linggo rin. Pagkatapos nga ng masasamang mga karanasan naming yun sa Mount Tapulaw, ay hindi ko na po ginusto pang bumalik doon. Siguro ay tama na yung na-experience naming akyatin ng bundok na yon. Pero kung tatanungin ako kung gusto ko pang bumalik, ay ayoko na po dahil baka mamaya ay hindi na ako makalabas pa doon. Pagbati po sa ating lahat, sa mga kapwa ko malikmata enjoyers at lalong-lalo na sa inyo, Sir Van. Itago niyo na lang ako sa pangalang Natalie. Nagmula pa rito sa Pampanga. 30 taong gulang na. At gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng mga karanasan ko sa kababalaghan na naranasan ko. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayong araw ay naranasan ko sa kalagitnaan ng pagbiyahe ko at pagta-travel nung minsang nagbakasyon ako
Isa po kasi ako doon sa mga taong mas gustong mapag-isa sa tuwing nakakasilip ng pagkakataon. Ewan ko rin ba, pakiramdam ko kasi ay mas payapa ako kapag ako lang at walang ibang kasama. Mas gusto kong mag-travel mag-isa at pumunta sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan. Marami-rami na rin po akong mga lugar na nabisita. Pero may ilan lang na mga tumatak sa isipan ko. Yung iba pong mga lugar ay tumatak dahil sa ganda ng mga karanasan ko doon. At yung iba naman ay dahil sa sama ng na-experience ko. Itong kwento ko nga pala ay nangyari sa Bataan. Nakalive ako noon ng ilang linggo sa trabaho. Kaya nagdesisyon akong bumisita sa beach resort ng kaibigan ko sa Bataan. Matagal na po kasi niya akong pinapupunta ron. Dahil kapag tumuloy daw ako sa resort ng pamilya nila, ay libre na ang pagtuloy ko doon ng ilang araw. At ang tanging aalalahanin ko na lang ay kung paano lilibutin yung lugar. Na-excite nga po ako noon. Kaya agad akong bumiyahe para pumunta sa Bataan. Ilang oras din ang naging biyahe ko noon bago ako makarating sa lugar nila. Nang makarating po ako doon ay nagulat din ako sa ganda ng lugar. May kalawakan din yung pool area nila. Sobrang lapit lang sa dagat at maganda po yung tila hotel na tutuluyan ng mga guest. Bukod pa ron ay bet na bet ko yung balcony nila dahil sobrang ganda ng disenyo at kapag doon ka nakatambay ay kitang kita mo yung dagat. Maging yung paglubog at pagsikat ng araw. Nang makarating nga po ako doon, ay tinulungan lang ako ng mga caretaker na mag-check-in at kausapin yung kaibigan ko. Hindi rin nagtagal ay tinulungan nila akong dalhin ang mga gamit ko sa kwarto kung saan ako tutuloy para daw makapagpahinga na muna ako. Pagkarating ko sa kwarto, ay hindi ko na po isinara yung pintuan at nagsimula na agad akong ilabas yung mga gamit ko. Habang nag-aayos nga po ako ng mga gamit, ay may bigla na lang dumaan na babaeng tila guest din ng resort sa may harapan ko at dumiretso sa dun sa kwartong katabi ng kwartong tinutuluyan ko. Hindi naman siya lumingon sa akin at binuksan lang kaagad yung pintuan niya at pumasok na. Ang itsura niya po ay morena na hanggang balikat lang ang itim na buhok at nakasuot din siya ng sundress na kulay dilaw. Hindi ko na siya napagmasdan ng maayos noon dahil nga mabilis din lang siyang pumasok. Pagkapasok niya ay bumalik na lang ako sa ginagawa na parang wala lang nangyari. Pagkatapos ko pong mag-asikaso, ay saglit lang akong nagpahinga at naalimpungatan lang ako noong papalubog na ang araw. Agad na po akong bumangon noon para bumaba at kumain at para kumuha na rin ng ilang mga picture sa may dagat dahil nga sunset na. Inihanda ko lang ang wallet at camera ko at lumabas na po ng pintuan. Didiretso na sana ako sa may hagdanan noon. Nang mapatigil ako nung may marinig na impit na boses na nanggagaling sa katabi kong kwarto. Doon po sa kwarto ng babae. Naririnig ko po kasing may umiiyak sa loob. Yung tipong paulit-ulit na humihikbi. Napakunot na lang ang noo ko noon at bagaman nag-aalala rin, ay iwinaksi ko na lang sa isip ko yung napakinggan at inisip na lang na hindi ko naman trabaho ang mangialam. Dumiretso na nga po ako sa baba at kumain. Saka kumuha ng ilang mga picture. Ilang oras din po ako doon at kahit dumilim na nga ay hindi pa ako umakyat. Mga bandang 8:00 na rin po ata nung makaramdam na ako ng pagod at naisip nang bumalik sa kwarto ko para magpahinga. Pagkarating ko ay nagbihis lang ako at dumapa na sa kama. Hindi ko na nga po namalaya na nakaidlip na pala ako. Tuloy-tuloy lang naman sana ang pagtulog ko pero naalimpungatan ako bago pa man magumaga. Nagising po kasi ako nung makarinig ako ng parang may nahulog na kung ano na nagsanhi ng malakas na ingay. Napabangon po ako noon at inilibot ang paningin sa loob ng kwarto kung saan yun nanggaling. Pero wala naman pong nagbago doon at tahimik lang. Maya-maya pa ay napagtanto kong hindi sa kwarto ko nanggagaling yung ingay. Nung narinig kong may lumagabog sa kabilang kwarto. Doon po sa tinutuluyan ng babaeng nakita ko noon din araw na yon. Nakatabi rin lang ng kwarto ko.
Hindi ko po alam kung anong ginagawa niya nun. Pero sobrang lakas ng ingay na nanggagaling sa kwarto niya. Para nga siyang nagwawala eh. Sinubukan ko na lang pong wag yun pansinin. Dahil ayoko rin namang maghanap ng gulo. Lalo na at ang pinunta ko ron ay para maging payapa ang isip. Muli-puli akong sumubok umidlip noon. Kaso ay patuloy lang sa pag-iingay yung nasa katabi kong kwarto. At parang ang habang lumilipas ang oras, ay palakas ng palakas yung ingay na nanggagaling doon. Nagtiis naman ako hanggang sa umabot ang alauna ng madaling araw at hindi na ako makabalik sa pagtulog. Napakamot na lang po ako sa ulo nun at huminga ng malalim sabay tayo. Plano kong kausapin yung nasa katabi kong kwarto para pakiusapan sana siya o kung may kasama pa man siya na kung papwede ay hinaan yung ingay na ginagawa nila dahil may nagpapahinga sa katabi nilang kwarto. Lumabas nga po ako noon at agad na kumatok sa pintuan ng kwarto nila. Pagkatok ko ay bigla pong tumahimik sa kwartong yon. Pero kahit ilang minuto na akong kumakatok sa labas ng pintuan, ay wala pong nagbukas sa akin. Siguro ay mga 5 minuto o mahigit pa akong tumambay doon. Umaasang makakausap yung mga tumutuloy sa loob. Pero wala pong lumabas para kausapin ako. Napailing na lang ako noon at bumalik na sa kwarto ko. Kahit papaano ay nagpapasalamat na rin dahil tumahimik na ang paligid. Kaya nakabalik na rin ako sa pagtulog. Kinabukasan po ay maaga akong gumising dahil may ilang mga activities akong gustong gawin sa may dagat. Ang plano ko noon ay pumunta na bago pa man sumikat ang araw para hindi rin masyadong masakit sa balat kung maliligo. Kaya naman mga bandang 4:00 pa lang noon ay nagbibihis na po ako. Habang abala nga po ako, ay napatigil ako nang marinig kong may kumatok sa pintuan ng kwarto ko. 2 katok lang po yung magkasunod. Agad naman po akong tumayo at nagtungo sa pinto. Inaasahan kong isa sa mga caretakers na may gusto lang sabihin. Pero nung buksan ko po ang pintuan, ay walang bumungad sa akin kundi lamig ng hangin at tahimik na paligid. Ni walang tao sa labas ng pinto. Nagtaka po ako. Kaya lumabas pa ako at sinubukang sumilip sa may hagdanan dahil baka kako na doon yung kumatok. Pero wala po akong nadatnan. Kahit nagtataka ay bumalik na lang ako sa kwarto at nagbihis na. Fast forward. Marami po akong mga ginawa ng araw na yon. At natapos ata ako ay mga bandang 5:00 na rin ng hapon. Pagod na pagod ako pero masaya. Kaya naman nung makabalik ako sa kwarto, ay nagpalit lang ulit ako at humiga na sa kama. Inaasahan ko noon na tuloy-tuloy na ang pagpapahinga ko dahil sobrang bigat na rin ang talukap ng mga mata ko. Pero makalipas lang ang ilang oras, ay bigla po akong dinalaw ng bangungot. Yung senaryo sa panaginip ko, ay yun na rin kwarto ko mismo sa resort na yon. Nakahiga daw ako sa kama at natutulog. Nung bigla na lang lumitaw yung babaeng nakasuot ng yellow na sundress. Siya ring babae na tumutuloy sa katabi kong kwarto. Lumapit daw po siya sa akin at agad akong sinakal. Doon po sa panaginip ko ay sobrang lakas niya at ibang-iba rin yung itsura niya. Basang-basa po kasi yung suot niyang dilaw na sundress at maging yung buong katawan niya. Sobrang putla rin niya at nawawala yung isang mata. Mukha rin pong naaagnas na siya noon, kaya nakakatakot siyang tingnan. Habang sinasakal niya po ako, ay hindi ako makalaban dahil sobrang lakas niya at bukod pa ron ay parang paralisado rin ang buo kong katawan. At sa pagdaan ng mga segundo ay unti-unti akong nanghihina. Hindi ko na rin matandaan kung anong ginawa ko, pero bigla na lang po akong nagising mula ron sa bangungot. At pagkamulat nga ng mga mata ko, ay agad akong napaupo sa kama habang pawis na pawis at habol ang hininga. Para po kasing totoo yung panaginip ko. Dahil kahit nung magising ako, ay ramdam na ramdam ko pa rin yung mga kamay niya sa leeg ko. Agad po akong tumayo at dumiretso sa may salamin. Titignan ko lang sana ang ekspresyon ko.
Pero napatigil ako nang makitang namumula ang leg ko. May bakas din ng parang may bumaong kukuron, kaya mas lalo akong kinilabutan. Noon din ay lagay na sa isip kong hindi lang basta panaginip yung nangyari. Dahil natatakot na rin at ramdam kong parang may nakatingin sa akin dun sa loob ng kwarto, ay bumaba po ako at tumambay na lang malapit dun sa may swimming pool. Dun sa may table dun, kung saan ay nakaupo rin yung mag-asawang caretaker na nag-uusap at nagbabantay ng ibang guest. Habang nakaupo po ako, ay lumapit sa akin yung babaeng caretaker at nagtanong kung gusto ko raw ba ng juice. Kinukumusta niya rin ako noon dahil ipinagbilin niya ako ng kaibigan ko sa kanila. Maayos pa naman ang pag-uusap namin nung una. Pero kalaunan ay hindi ko na napigilang banggitin yung nangyari sa akin nung mga nakaraang araw dun sa resort. Kinuwento ko po ron sa caretaker yung tungkol sa babaeng nasa katabi kong kwarto at yung ingay na nanggagaling sa kwartong yon. Noon pong matapos akong magkwento, ay nagtaka ako nung banggitin ni ating caretaker yung room number ng kwarto para linawin kung yun nga ba ang tinutukoy ko. Nung sabihin kong yun nga, ay napatanga siya sa akin at ginulat ako sa sunod niya na sinabi, "Ma'am, wala naman pong guest doon." Ang sabi niya ay wala pa raw tumutuloy sa kwartong yon, kaya imposibleng doon nang gagaling yung ingay na narinig ko. Pero alam ko po, Sir Van, alam ko sa sarili ko na doon nang gagaling yung mga ingay na naririnig ko. Sinabi ko pa po nun kay ate yung tungkol sa babaeng pumasok doon na nakasuot ng yellow na sundress. At ang naging sagot niya sa akin ay ganun pa rin. Wala daw guest na tumutuloy doon. At lalong lalo nang walang babaeng nakasuot ng yellow na sundress doon. Halata po ata sa mukha ko na hindi ako kumbinsido. Kaya ang ginawa ni ate ay kinuha ang susi ng kwartong katabi ko. At agad po kaming nagtungo sa floor kung saan ako tumutuloy. Pagkarating doon ay agad niyang binuksan yung kwartong katabi ng sakin. At pagbukas nga po noon ay naabutan naming malinis ang loob. Nakaayos ang lahat ng mga gamit at nakapatay ang mga appliances. Sign na wala talagang tumutuloy doon. Para pong natutop ang bibig ko noon at hindi alam ang sasabihin. Sobrang kinilabutan ako lalo na nung maisip na hindi lang basta babae yung nagpapakita sa akin, kundi multo. Kinabukasan din buhat nang malaman ko yon, ay agad na po akong nagpaalam para umuwi ng Pampanga. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin yung babaeng nakasuot ng dilaw na sundress. At hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin alam kung sino siya at kung anong dahilan kung bakit niya ako ginulo at kung bakit siya nagpakita. Hello po sa inyo, Sir Van. Kumusta po kayo? Ako nga po pala si Ivy. Isa sa mga silent listener nyo na gusto lang magbahagi ng ilang mga personal na karanasan sa katatakutan. During our last trip sa islang kilalang kilala ng lahat, sa Siquijor Island. Ito po ay may 2 buwan na rin buhat ng mangyari. Nagkaroon po kami ng family vacation noon. At nagdesisyon ang lahat na mag-travel kami papuntang Siquijor dahil alam naman na nating tanyag ang lugar na yon dahil sa dami ng mga turistang bumibisita at sa ganda rin ng mga lugar na pwede mong pasyalan. Nung una nga po ay kagaya ng karamihan, wala rin pagsidlan yung kasiyahan namin. Pero nung nandoon na kami, ay doon din lang namin nalaman yung kakaibang mukha na itinatago ng isla. Sa unang araw ng pagdating namin doon, ay agad lang kaming tumuloy sa hotel na binook namin in advance. Maayos naman ang naging proseso ng lahat at pagkarating doon ay agad naman naming naibaba ang mga gamit at nakapaghanda na rin. Noong ding araw na yon, ay naglakad-lakad kami sa may tabing dagat na malapit din lang doon sa hotel. Hindi po talaga ako makapaniwala na ganun-ganun talagang itsura niya sa mga litrato sa internet. May mga parte pa nga na mas maganda pa sa mga larawan. Sobrang linaw ng tubig. At unang tingin mo pa lang ay para bang gusto mo na agad lumangoy. Mababait din po ang mga tao doon.
Kaya naman sa paglilibot pa lang namin ay marami na agad kaming mga nakilala at nakakausap na nagbibigay din ng mga impormasyon sa amin tungkol sa isla at maging mga lugar na kailangan daw naming puntahan para masulit ang bakasyon namin doon. Ilang oras pa po kaming naglibot-libot bago kami tuluyang bumalik sa hotel para kumain. Habang sabay-sabay po kaming nasa hapagkainan noon, ay nabanggit ng isa kong tito na maganda raw dun mag-snorkeling sa umaga. Kaya naman napagplanuhan agad namin ang oras ng gising kinabukasan para agad kaming makarating sa area kung saan namin isasagawa ang snorkeling. May nakausap na rin daw yung tito ko noon na maghahatid sa amin na siyang magsisilbi na rin naming guide dahil bago pa rin nga lang kami sa lugar. Kinabukasan nga po ay maagang gumising ang lahat, nagpalit at doon na kami nagkita-kita sa may dagat kung saan ay hinihintay na rin kami ng guide. Sumakay lang kami sa isang bangkano na may kalakihan din. Nang maayos na ang lahat, ay agad na kaming nagtungo sa area kung saan ay best spot daw para sa snorkeling. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating na kami doon, kung saan bago pa man kami bumaba ay pinayuhan na kami ng guide na mag-iingat at huwag magpapakalayo kung hindi rin naman sigurado sa pupuntahan. Pagkatapos ng ilang mga instructions at mga paalala ay tumalo na po kami. May kaalaman naman ang karamihan sa amin sa snorkeling dahil madalas din namin yung ginagawa, kaya komportable naman ang lahat at alam namin na kayang i-handle ng bawat isa ang mga sarili nila. Mabilis po akong nakalangoy noon at hindi na masyadong pinansin pa ang mga kasama ko. Aliw na aliw ako sa mga isdang nakikita ko at mga corals na naroon. Habang nagtitingin ako, ay napalingon po ako sa may kalayuan, sa medyo malalim ng parte ng tubig. Hindi po ako maaaring magkamali na nakita ko doon yung pinsan ko na mas bata kaysa sa akin. Agad po akong nag-alala dahil baka makalayo siya. Kaya naman mabilis akong lumangoy pataas para sana sabihin sa mga kasamahan namin. Kaso paglutang ko ay nakita ko po yung pinsan kong kausap sina tito na nasa tabi rin lang ng bangka. Napalunok po ako noon at pilit na iniisip kung sino yung nakita ko. Pero lumipas ang mga oras at hindi rin nasagot yung katanungan sa isip ko. Dahil nagkakasiyahan naman po ang lahat, ay nagpasya akong muling bumalik sa ilalim ng tubig para muling magtingin-tingin. Parang nakalimutan ko naman na yung nangyari noon. Pero maya-maya pa, noong maisipan ko ng lumangoy pataas para muling suminghap ng hangin, ay napakunot ako nung maramdaman na hindi ako makalangoy pataas. Sumunod pa po doon ay naramdaman kong parang may humahawak sa mga paa ko, kahit pa nga wala naman akong nakikita sa may ilalim ko. Nagsimula po ako nung magpanik at alam naman natin kapag nagpanik ka sa ilalim ng tubig ay mas lalo kang mauubusan ng hangin. Unti-unti na po akong nanghihina nun at pilit pa rin lumalangoy pa itaas. Wala ring nakakapansin sa akin dahil halatang abala ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Ang huli ko na lang pong namalayan nun ay nawalan na ako ng malay. Pero bago yun ay narinig kong parang may tumalon sa bangka at may humawak na sa mga kamay ko. Hindi ko na alam kung ilang oras ang nakalipas nung magising ako, Sir Van. Nang maalimpungatan ako ay nasa resort na kami at nag-aalala ang lahat at nagtatanong ng nangyari. Kinuwento ko naman po sa kanila yung nangyari sa akin. At habang nagkukwento ako, ay doon din lang nagbahagi ng karanasan yung dalawa ko pang mga pinsan na habang nandoon nga raw kami sa area na yon, ay may nakita silang lumalangoy sa tubig na mga tao rin naman pero hindi raw namin kasamahan. Ang nakakapagtaka ay kami lang po ang nasa area na yon ng umaga ding yon, kaya imposibleng may nakita silang hindi namin kasamahan. Pagkatapos makapag-usap ay nagdesisyon na po kaming magpahinga muna. Pero nung makabalik na kami sa mga kwarto namin ay dinalaw naman ako ng sobrang taas na lagnat. Maging yung pinsan ko po na sinabi ko sa inyong nakita kong nasa ilalim na parte ng tubig. Sobrang taas ng lagnat namin noon
na hindi kami halos makausap at hindi rin makakain. Kaya naman hindi na kami nagtagal pa sa Siquijor at nagpa siya ng umuwi para makarecover kaming dalawa. Nung makabalik kami, ay doon lang po namin nalaman yung ibang mga nagaganap sa Siquijor. Bukod kasi sa gandang taglay nun, ay usong-uso rin daw po ang mga kulam, gayuma at iba't ibang mga entities na gumagala doon sa isla na kadalasan ay binibiktima rin ng mga turista. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa amin ang mga karanasan namin doon. Pero siguro kung muli kaming babalik doon para magbakasyon, ay sasama pa rin ako dahil sa ganda ng lugar. At para mapuntahan pa rin yung ibang mga destinasyon doon na hindi na namin nagawa pang puntahan.